Acts. Ganito po ang ating mababasa, mga piling talata. Sabi ng Acts 1:14, then all continued in one accord in prayer and supplication. Ang unang mababasa natin sa Book of Acts ay hindi po pagsamba ng church. Ang unang gathering sa church actually ay panalangin. Pati sabi sa katabi mo, panalangin. Panalangin. So yan po yung unang gathering ng Book of Acts. Marireview naman po niyo yan. Maaaral niyo. Ang unang gathering ng Book of Acts, ang pundasyon ng church ay ang pananalangin. Yan din po ang tinuro ng Bishop Brother Eric sa atin. Ang church ay hindi tatayo. The very backbone of the ministry is always prayer. Then the next verse na mababasa natin, pinakatema po natin sa pagkakataong ito, sa araw na ito, Acts 2 verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Then pagkatapos po ng dalawang verse, pagkatapos ng ilang chapters, pagdating sa chapter 4:32, ay iba na po ang description ng unity. Ang nakalagay po, all believers were one in heart. Ang sabi po, one in heart and mind. We try to expound ito pong reality ito the rest of the session. Bibilisan ko po para hindi po ako mabagal. Ang aking obserbasyon, let me start with a simple observations from the Book of Acts. 3 things po ang nasilip ko po. Habang nananalangin, number 1, the most prominent characteristics of the early church in Acts was their spiritual power. Pag sabi po, spiritual power. Spiritual Alam power. naman natin, sinabi ng Panginoong Jesus, but tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. That is Acts, Luke 24:49. Then in Acts 1:8, sinabi ulit ng Panginoon, you shall receive power. So hindi po nakapagtataka na kung may isang prominenteng katangian ng early church ay talagang yung spiritual power. Pagkatapos mapuspos ng Holy Spirit, makikita po natin na undeniable ng presensya at kapangyarihan ng Panginoon ay dumadaloy. Hindi po strategy or human influence, it is the empowerment of the Holy Spirit. Ang unang tanong sa Book of Acts, that is Acts 4:7, ang tinatanong nila, kaninong kapangyarihan nyo ginagawa ito? Alam natin, pinalakad ni Peter, ni John, ang lumpo at nagsimulang lumakad. Ang tanong lang nila, by what power? Diretsong sinagot ni Peter sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung unang napansin ko po sa pagbabagsak ng Book of Acts. Pangalawang napansin ko po na gusto kong maging observation lang natin, nagiging balangkas ng pag-aaral. The Book of Acts shows ordinary people doing extraordinary things through the power of God. Yun po yung pangalawang nasa heart ko habang binabasa ko po ito. Nakaka-impress na ang mga ginamit ng Diyos sa Book of Acts ay hindi po mga professionals. Hindi po masamang maging professionals. Wala pong masama doon. Yun po yung unang kamanga-manga. Hindi po ito istorya ng mga religious leaders or religious elites. Wala pong ganun. Hindi po mga highly trained professionals ang ginamit ng Diyos to turn the whole world upside down to Christ. Sila yung mga ordinaryong mga isda, ordinaryong tao. At habang binubulay ko po ito, pumapatak ang aking luha sapagkat nakikita ko po ang JIL Church. Ang mga ginamit at ginagamit ng Diyos sa JIL ay mga ordinaryong pastor na kagaya ko. Mga ordinaryong OFW na ngayon ay mga pastor. Tinatawag natin mga direktor. Ginagamit ng Diyos upang humayo at umabot ng libu-libong tao. Pakipagpakan nga po natin ang ating mga katapat na pastor sa buong mundo. Yung palakpak na yan para po sa Panginoon Diyos. Yun po yung nakakamangha doon. Siguro even in our wildest dream, walang nag-isip sa atin na ang gagamitin ng Diyos sa JL Church. Nakabahagi ni Kuya Ed, mga ordinaryong pastor. Sabi nga, God loves to use ordinary people. Si Pastor Joey ay kilala ng marami. Maganda lang yung aking suot eh. Yung dating nakatayo ngayon, hindi nyo naman titrace. Dati lang naman drug addict talaga na naglalakad ng uban sa kalsada. Walang pag-asa. Payaman lang ang biyaya ng Diyos. Of course, engineer din po ako. At pangarap kong maging artista, kaya lang talagang tinawag akong pastor eh. Pastor Joey. Ngayon, may edad na ako, hindi na ako pwedeng mag-artista. But kidding aside today,
God uses ordinary people. Pagka tinignan ko yung mga pastor na nandito, hindi ka mauubusan ng mga ordinary people. Pangatlong obserbasyon ni Pastor Joey, doon po ako focus sa araw na to. Unity was a defining mark of the early church. Hindi po maitatanggi ng early church was characterized by deep spiritual relational unity. Believers ay one in heart and one in mind. So yan po ang aking isi-share lang, bibilisan ko para hindi ako mabagal. Tatangkayin ko pong i-share ang ilang characteristics ng isang Holy Spirit empowered unity. Kung susukatin yung totoong unity, kung galing sa Holy Spirit, ano ang sukatan? Yun po yung aking isi-share. Unang sukatan ng Holy Spirit empowered unity, nakita ko number 1, Holy Spirit empowered unity is born in corporate prayer. As I said earlier, yung pong unity nila hindi po nagkataon. Yung po ay nadilig ng panalangin. It was born in the atmosphere of prayer. Remember that in the Gospel of John, chapter 17:21, doon po prayer pa lang ni Jesus yun. Kaya pipray niya yung church, na alam niya, yung mga alagad niya, nagtinrain hanggang ngayon, pupunta na lang sa cross, nag-aaway-aaway pa. Nung inugasan ni Jesus yung kanilang mga paa papunta doon, sila'y nagtatalo-talo sa kalsada, who is the greatest among us? Nandun yung timba, nandun yung palanggana, nandun yung tuwalya, ang wala, servant. But in John 17, pinag-pray ng Panginoon that day, sila po yung maging isa. And it's amazing, in Acts chapter 2, Acts chapter 1, hindi na po prayer, reality na po yung kanilang pagkakaisa. The unity was born through intercessions. And itong unity ng church na ito ay naging greatest source of strength ng church. Tinignan ko po sa Greek yung salitang in one accord because it was mentioned at least 11 times. Alam po yan ng mga Bible teachers. Kapag inuulit-ulit po yung word, yun po ang pinaka-importanting talata. Humot-humadon. Kanilang klase ng unity. Ang characteristic ng unity nila, hindi po ito forced unity. Hindi po ito man-made unity. Naka-align ang kanilang puso. Pag sinabi pong humot-humadon, ang ibig sabihin, aligned and united internally. Pag binanggit po yun sa aklat ng Acts, supernatural harmony in diversity. Hindi po uniformity. So nakita ko po ang unang katangian ng Holy Spirit empowered unity. Ito po ipinanganak sa panalangin. Hihiling po ako ng isang bagay. Mag-request po ako. Next slide lang po. Unity was born in the atmosphere of intercession. Hihilingin ko po na abutin natin yung kamay ng isa at isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pwede po bang punuin natin ang panalangin sandali ang SMX Convention? Kung po na-shape yung unity ng church. Wala po ako nakitang church na hindi mo pwedeng sabi, oh, you don't like to pray. Ang mga United Church, they always love to pray. Alam po ninyo, hindi ko alam, 7 years ago, we're given the chance to visit South Korea. Si Kuya Edang speaker, ako po ang napalit. At pagkatapos po ng gawain, excited po ako, sabi ng pastor, Papa, so pagdating po doon, may service. Mga 2004 po yung mga tao doon, ang dami. And totoo po, gusto ko lang naman talagang magpa-picture. Nakakahiya ng mga picture ka, nagpipray sila. Kasi doon lang po ako. And then, nung wala na pong tao, medyo clear na yung lugar, sabi ni Pastor, doon tayo magpa-picture, Pastor, doon sa may cross. Wala po akong balak mag-pray, I'll be honest. Pero nung tumungtong ako doon sa gitna, I started to speak in tongues. Nagsimula po kami mag-pray. Siguro 30 minutes. Biglang nabago po yung puso ko. Then, malapit na kami umuwi, nagpaalam ako, sabi ko, punta lang ako sa CR. Sabi ko, mag-wiwi lang ako, malayong biyahe. Pagdating ko doon sa restroom, mayroon po mga prayer request. Ang unang nakalagay, Pastor Silver, nung taong yun, please pray for Mindanao.
I was touched by it. Sabi ko, pray for Mindanao. Yung unang prayer request nila for that month. Bumalik po uli ako doon sa altar. Sabi ko kay Pastor, luhod uli ako. Gusto ko i-bless yung church na ito kasi binibless nila ang Pilipinas. You know, bakit po ganun? Because the atmosphere of prayer, yung pong ibig ko sabihin ngayon ng oras na ito. Ang unity ng church ay hindi po resulta ng anuman. Holy Spirit empowered unities na ipanganak because of prayer. Punta po tayo sa pangalawa. Bibilisan ko lang para hindi mabagal siyempre. Holy Spirit empowered unity is deep and through shared sufferings. Pagkasabi po, shared sufferings. It's interesting to know, nire-review ko po, alam kong kabisado natin yung Book of Acts, mahirap pong magturo sa mga pastor, kabisado na po nila to eh. But, sabi ko, they rejoiced that they were counted worthy to suffer. Can you imagine? Sa gitna ng kanilang suffering, mga pag-uusig, nag-rejoice po sila. Alam niyo po, nasubaybayan ko naman ng JIL sa mula sa Arroyo. Kung may isang bagay na nagpag-unite at nagpalago sa JIL Church, ay mga persecutions and sufferings na dinaanan natin. The more na sinasaktan ng church natin, kagaya ngayon, the more na tayo inaaglahi, welcome po natin ito sapagkat dito tayo i-unite ng Diyos whether you like it or not. Hindi ko po marinig ang inyong mga talangka. Amen. You know, they didn't scatter. Kahit sila na-scatter, nag-preach po sila eh. Na-scatter sa Samaria, nag-preach dun. Si Philip nagkaroon ng revival. The suffering and persecution, they drew them closer. Suffering did not fracture them, it infused them. Nakita ko po sa JIL yun, habang binabalikan ko po itong kwentong ito. One day, kausap kami nung tago na lang natin sa pangalan, Senator Joel. Magkausap kami one time after the service, nagpunta doon sa Green Hills, usap-usap kami. Sabi niya, Kuya, alam mo naman ang pinadaanan. Sabi ko, way ng Diyos to for me Who knows, baka mali ako. Sabi ko, dalawang bagay ang ginagawa ng Diyos in this season. Handa naman ako magpakorek. Inu-purify ng Diyos ang ating church. Basta ang ibig mo sabihin, alam mo yung mga hindi natin talaga kasama, kakampi, unti-unti na hong nawala yan. Ang mga dahong tuyo, kahit hindi mo yugyugin, mahuhulog po yan. Sa panahon ng ganitong pinagdadaanan ng church, pinupurify po tayo. Ang ating faith, ang ating pagtitiwala sa Panginoon, pagtitiwala din sa ating mga leaders. There's a very strong purification na dinadaanan ng church. Dalawa po yan. Unify din po tayo ng church sa ayaw at gusto po ninyo. Masarap isipin kanina, tinatanong ni Pastor Jovi. I believe with all of my heart, lahat ng sufferings na ito will not scatter us. Hindi rin ito magpapahina sa atin. This will unite as whether you like it or not. I wanna hear an amen! Very basic lang po itong aking sinishare. Wala pong bago. But in my heart, this is something na nakita ko. Sabi po ng isang sikat na pastor, next slide, someone once said, one of the most unified churches are the most persecuted. Tandaan niyo po yan. Ang pinaka-most united, pag nakakita ka ng united church and unified church, dumaan ng matitinding persecutions. Lalo na po sa mga bagong generation ngayon. Hindi ito magpapahina sa church natin. I wanna hear an amen. Hindi ito magpapahina sa mga pastor natin. I wanna hear the pastors. I wanna hear you shout amen. Hindi ito kayang patayin ang ating apo. Hindi ito mga bagay na ito. For the 47 years ng katapatan ng Diyos, hindi tayo kayang pahinain ng mga bagay na ito. Sabi ko po, hindi tayo kayang pahinain ng mga bagay na ito. Sa kasaysayan ko, comfort can produce complacency. Nag-aral po ako ng konting church history. Ang nagpahina sa Europe, hindi po yung
mga persecutions. Ang nagpahina sa Europe ay ang kasaganaan ng mga churches. Kaya, pag tinignan natin, karamihan ng pinakamalalaking churches doon, sorry po, hindi naman lahat, pero karamihan po ngayon, museum na lang. Yung dating church na pinipilahan, museum na lang po ngayon. Ano po ang pumapatay sa churches most of the time? Complacency. But I believe with all of my heart, the Lord placed this in my heart, and I submit this para po sa pagsusuri ng ating mga pangunahing leaders sa ating church. The unity grows stronger in adversity. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, stronger ka eh. Huwag mo older, hindi mo older, stronger. Strong. After all these things, our church will be even united and stronger. The next 5 seconds, we just clap our hands and bless the Lord. Read the book of Acts. Yung imprisonment po, yung mga threats, hindi po yung nag-divide ng church. Lalo pa silang naging united in prayer sa gitna ng persecutions. Di ba pinatitigil? Anong ginawa nila sa Acts 4 verse 29? Nag-gather sila at nag-pray sila. Hindi nila sinabi, Lord, tanggalin mo yung persecution. Hindi, sabi nila, Lord, bigyan mo kami ng greater boldness na mag-preach at loobin nyo na sa pangalan ng Panginoong Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Hindi po sila na-scattered, hindi po sila humina. Gusto ko lang sabihin, itong pagkakataong ito na sa gitna ng lahat ng ito. Pangatlo po, bibilisan ko na lang para di po ako mabagal. Mali po ba yun? Bibilisan ko para hindi ako mabagal. Alam ko tama, Marlon eh. Pangatlo, observation number 3 na masasabi ko po habang inaaral ko po itong topic nito. Holy Spirit empowered unity ay becomes visible through generosity. Yung pong isang sukatan. Madali pong malaman pag galing sa Holy Spirit yung ating unity. Ang mga tao po nagsimulang lalong maging generous. Sabi ng Bible, no one claimed that any of the possession was their own. Mula po doon sa identity shifted sa ownership, sa stewardship. Na-reorder po yung kanilang prioridad. Yan po yung kwento na nagbebenta na po sila ng kanilang ari-arian para i-share sa church. Yan po yung panahon na si Barnabas ay naging known. Sapagkat I believe with all of my heart, kung pag-uusapan po ang true unity, nakikita po yan sa ating generosity. Generosity is visible unity. Kung kayang i-measure po ang totoong unity, you can measure unity by how freely people share. Alam niyo po, ako po ay naborn again sa Arroyo eh. Natatandaan ko po, Pastor Jerry, yung panahon na ang mga JIL isi-share yung upuan nila para sa iba. Hindi mo naman kakilala, Pastor Rani, sinishare sa iyo yung pagkain nila. This is JIL. This is JIL Church. Amen. So masasabi ko po, ang totoong unity, ang isang sukatan po yung ating generosity. And every time ini-express po natin yung pagmamahal natin sa ating mga kapatiran, nandun po yung genuine unity eh. Kinikwento ko nga sa Besme. Ang feeling ko lagi, ang paborito ng mga pastor, yung mga tinuturo ng pastor, ng mga tao yung tinuturo. And then one day, dinalaw ko po yung isang pamilya sa Hagunoy. Kinumusta ko siya. Sabi ko, kumusta na kayo, tatang? Sabi niya, okay naman po, pastor. Sabi niya, okay lang po bang magtanong? Sabi niya, opo naman. Ano po yung paborito niyong sermon ni Pastor Joey? Tumingin po sa ulap. Hindi ko alam bakit ang Pilipino pagka tinatanong nakatingin sa malayo. Nagkamot po siya ng ulo at ang sabi ni tatang, Pastor, patawarin mo ako. Mahina yung memorya ko. Pero nung na-hospital yung asawa ko, kayo po unang dumating. Nung may sakit yung anak ko, andun po agad kayo. Then, umuwi po ako nung araw na yun, iba na ang aking paradigm. Lahat ng aking sermon ay nakalimutan. Subalit yung panahon na nandun ako upang ipakita ang puso ng isang pastor, hindi nakalimutan. Ang genuine love and unity natin ay naipakikita natin sa panahon
na oras Amen. na kailangan nila tayo, ay nandun po tayo. Naku, mahina pong palakpak nyo. Amen. Holy Spirit filled unity expresses itself and becomes tangible when we care for one another. Pakihawakan niyo po yung kamay ng katabi. Di ba yung song na ang apat, Holy Spirit empowered unity. Holy Spirit empowered unity is grounded in shared doctrine. Pagkasabi po, shared doctrine. Share and Ang unang description ng Bible patungkol sa church ay makikita niyo sa Acts 2:42 hanggang 47. Wala na po akong mahabang oras para basahin yun. Ito naman ay dadakpapyaw lang eh. The first description po doon, nakalagay po doon na they're united even in the apostles' doctrine or teaching. Sa kasaysayan ng ating church at sa paulit-ulit na kwento, ang unity ay strongest when rooted in truth. A unity is strongest when there is doctrinal clarity and purity. Naobserbahan ko po, ako naman ay 42 years ng pastor, halos lahat ng mga Grabe. naging digmaan sa loob ng church. Nandun po ako, I was there, and naobserbahan ko po, I observed repeatedly that when a pastor or a church adopts wrong doctrine, it inevitably leads to rebellion and division. Yung mga karamihan po ng mga na-divide nating church, punta sa rebellion, nag-embrace ng ibang katuruan. Kapag ang isang pastor, tandaan niyo po, ang isang church ay nag-embrace na ng maling katuruan, kasunod po ng rebellion, babaklas yan, dadali ng church. Yun po ang aking binubulay ko po ito. Lagi kong sinasabi na ang church po, it loses its purity sa maraming dahilan. Number one, because of sin. Pagkasabi po, sin. Sin. Pero minsan din natin pinag-uusapan, the church loses its purity because of its doctrine. Kapag mali na yung doktrinang pinaniniwalaan. Yung isang church natin, hindi ko nababanggitin, nakita ko kasi taga Batangas dito sa harapan, naging mali po yung doctrine. Dangas. Sabi niya, pare, kung tawagin niya, sabi niya, pare, paraan mo charismatic ng pagkakasal. Let me show you the prophetic way. Hindi ko nababanggitin. Pero alam naman natin ang nangyari. Ito po, paalala ko sa bagong generation. Kasi panahon ng YouTube, panahon ng AI, bago po kayo magturo ng katuruan, tanungin niyo muna yung pastor niyo. AI. Ito ba what we believe? Kaya po ang JIL nagpatuloy because we know what we believe. Andun naman sa declaration of faith eh. Oo. The moment na iba na yung tinuturo natin, medyo magkakaproblema po tayo. Paalala lang naman po yung akin. Hindi ko naman po kayo sinisermonan. Pinapaalala ko lang. May mga bagay na sadyang along the way, hindi talaga pwedeng baliwalain. Nandiyan ang ating mga declaration of faith, di ba? Next slide. Makikita niyo, we must unite around yung ating essentials, kagaya ng Lordship of Jesus Christ. Kanina, binabanggit ni Pastor Jordi, yung Trinity, authority of Scriptures. Hindi mo pwedeng isang tabi yan eh. Salvation by grace, the power of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng isang tabi yan at okay pa rin tayo. Yun, paalala ko po sa mga bagong generation na ang tagapagturo ay si AI. Ang tagapagturo ay si YouTube. YouTube. Si Google. Hindi po masama yun. Research po yun. Ang sinasabi ko lang, maging mapanuri tayo. Amen. Test natin yung doctrine. Baka hindi ito yung ini-embrace natin eh. Tandaan niyo po, you lose your purity, the church, because you're teaching another doctrine. Kaya tayo dapat maging maingat. Habang inaaral ko po ito eh, tayo po pwede po tayong iba-ibang preference natin. Yung iba gusto lagi nakabarong. Iba naman may blazer. Preference yun, okay lang, naka-long sleeves. Huwag lang aakyat na nakahubad. Pamit yun. Naka-bridge. Pakukulong ka. Preference po yun eh. Pero pagdating sa essentials, hindi mo pwedeng iwanan yung triune God. Are you there? Doon lang tayo. Baptism of the Holy Spirit. Doon tayo. Eh, iba na po ngayon eh.
Yan po ipahapyaw ko lang dinaanan kasi essential po yun ng unity ng Holy Spirit eh. Hindi mo pwedeng sabihin ng yung unity mo in the Spirit ay galing sa Spirit na mali ang teaching na tinuturo mo. Basic po yun. Basic po yun. Pagpasensyahan niyo po ako. Total, ang pasensya naman ay tinapay lang yun. Punta po tayo sa panlima. Opo. Bibilisan ko lang para di ako mabagal. Holy Spirit empowered unity is sustained by shared mission. Ano po ang nag-unite sa early church? Di yung gospel. Di yung Matthew 28. The Great Commission. Hindi po sila umalis nun. Ito rin ang sekreto ng ating church. Bakit tayo nakaabot ng 70 bansa? At ngayon, binabati ko po yung mga pastor natin. Di ba? Kahit ang ilan sa kanila, seniors na rin, nakagaya ko, walang tigil pa rin sa pagka-church plan. Amen. Binabati ko po sila eh. Ang nag-unite sa church, yung ating shared mission, alam natin pa tayo nandito, bawat isa sa atin. Bakit ang mga church po natin, kailangan alam natin ang ating shared mission na binigay ng Diyos. Si Kuya Ed, lagi niya sinasabi dati, sabi niya yung macro and micro vision natin, amor. Tapos sasabihin niya, mabigyan man lang natin ang pagkakataon ng lahat ng Pilipino na makarinig ng gospel. Tapos sasabihin niya, naghihirap na nga dito sa mundong ito eh. Tapos sa eternity, maghihirap pa. Yun po yung heart vision, Brother Eddie. Hanggang ngayon, sa edad niya po, yun pa rin na sinasabi niya, walang pagbabago eh. Hindi po nagbago. Ang vision natin, a glorious church, evangelizing, wala akong merienda yung mga hindi nakapag-resign. Alam natin yung ating mission, vision, core values ng ating church, di po ba? Yun po yung nagsusustain sa ating lahat, nag-unite sa atin. Maaaring hindi tayo mag-unite sa ibang bagay, pero pag pinag-usapan yung gospel, salvation ng kaluluwa, ang lakas ng amen ng bawat isa, yung kasi ang pinipintig ng puso natin. Somebody say amen. Kaluluwa eh. Si Brother Eddie yun eh. Kuya Edjun eh. Pangarap niya lahat ng mga bansa. Sabi niya sana may banner ng JRF Church. At ang mga pastor naman, sabi ko nga, kahit seniors na yung ilan dito, hindi ko nababanggitin yung edad ng iba. O yung iba 65. Binanggit 63, nasa letter O, malapit na mag-bingo. But kidding aside today, I'm just sharing this, pero mga kapatid, saludo po ako sa inyo. Maski sa panahon na hindi madaling umakyat ng mountains, umaakyat pa rin po kayo. Hindi na madaling pumunta doon sa nag-iiyelo, nandoon pa rin kayo. Wala kayong kupas. Opo. Walang kupas ang paglilingkod niyo. Binabati ko po. Palakpakan po natin ang ating mga pastor. Parang gusto kong kumanta ngayon. Maganda yung unang linya ng panata eh. Lingkod sa Diyos na dakila. Para po sa mga pastor yan. Ang salita. Puri at pagsamba. Pwede mo bang tumayo yung mga pastor sa unahan? Tayo nga po, tayo nga po. Ano man sitwasyon. Lahat po ng pastor, lahat po ng pastor. Yung mga baalang magpastor, mamaya na po tumayo. Maglilingkod sa iyo ng may kaganahan. Sabay-sabay. Para di kayo nakatay ng Holy Spirit. Ang totoong Holy Spirit, empowered unity, nakita ko po sa Book of Acts.
Talagang, dalawa po kasi ang temptation sa paglilingkod. You trust your own wisdom and your own strength. But ang mga disciples sa Acts, talagang sa Holy Spirit lang sila. Repeatedly, napuspos sila ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, dinidirect ang kanilang mga desisyon. Andun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, actually, yung church planting, hindi naman nagsimula yun kila Pablo eh. Hindi yung strategy ng church yun eh. Galing sa Holy Spirit yun. Nagpapasting sila Pablo, Acts 13. At sabi ng Lord, separate me Barnabas and Saul. Pagdating sa Acts 16, nangungusap po rin ng Holy Spirit. Pinipigil sila kung saan sila pupunta. Nagdidirect po ang Holy Spirit. Amen. Holy Spirit empowered unity is seen in their dependence on the Holy Spirit. I'm proud, I am privileged na nandito ako sa isang church. Isang church na masyadong ino-honor ang Holy Spirit. Wala po akong alam na church na may anointing service taon-taon. Atin nilang po yun. At yun po ikinagagala kong sabihin sa bawat isa. Amen. I am proud, I am glad. This church, kinikilala lagi ang Holy Spirit. At the start of the year, ang isang pastor will be given a chance na ipag-pray niya, ilehas siya ang kanyang mga member. At least once a year. I-anoint sila at ma-bless. What a privilege. Sinasabi ko sa kongregasyon, sabi ko, isang beses lang sa isang taong kung may pag-pray sila, ililihans. Alam nila. And sabi ko nga nung nakaraan kila Marlon, sabi ko, let's fast. Some of them, they fasted 10 days. Some of them, they fasted 7 days. Ayoko basta maglehas, nahihiya ako eh. I want the congregation to realize na itong pastor nila, seryoso, matanggap ng kongregasyon ang anointing power ng Spirit. Last but not the least, and allow me to close. Holy Spirit empowered unity is seen in their different callings. Iba-iba po yung calling nila. Pero sabi ng Bible, one heart, one mind. Hindi po ako Pastor Domain. Hindi rin ako Pastor Alex. Hindi ako Pastor Jerry. Hindi rin ako Pastor Bong. Hindi rin ako Pastor Benny. Hindi ako Pastor Edgar. Ako po yung Pastor Joey lang. Alam ko po yung aking giftings. Alam ko yung aking calling. But I can work with them. Someone once said, unity means we honor different gifts. We refuse comparison. I'm not a Pastor Dino. But we are part of the team of Bishop Brother Eddie. And we serve one King, and His name is Jesus. And that is unity. Naku, mahina po yung palakpak. Amen.